Okay mga ropa, pakipanood muna tong videos na to. Boys, when a woman cheat on you, leave agad, okay? Please don't do any negotiations because sa mga babae, they're unattached sa'yo, okay? Hindi ka na yan gusto. And the fact na pinipilit mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi ka naman gusto is, hindi mo naman makukuha yun, okay? For example, someone is kinukulit kami na message ka all day, every day. Di ba kahit ikaw ayaw mo? You leave, okay? You leave. You develop yourself so good that leaving is easy once you mistreat me. Damn son. Ooh, education balance ka ropa. Kagatin mo naman. Ayan. Traumatic yung bumagsak sa atin yan. Barrier mga ropa. Ay nako. Grabe yun. Anyway, so yun mga ropa, ano masasabi nyo? Totoo ba ang kanya sinasabi o napipil niya lang yun na yun ang dapat gawin natin mga lalaki? Ganito mga ropa, kung mapapansin nyo yung babae niya, ang bata pa no? Kaya nagtataka ako, pag nagbibigay siya ng advice, parang may point naman, pero pagdating sa experience, parang ang hirap masabi. Grabe, traffic agad. Ang nangyari dito? Parang okay na rin. Kumbaga mabibigyan kanya ng idea. Kumbaga anyone can give advice naman eh, 'di ba? As long as may background knowledge ka sa mga nangyari or pinag-aralan mo talaga, 'di ba? Siyempre hindi naman lahat ng pwede mong ibigay na advice kailangan mo ma-experience. Yung iba naman doon na-experience ng kaibigan mo or maybe na-experience ng jowa mo or nakwento sa'yo ng nanay mo, something like that. So doon tayo na nakakakuha ng wisdom. Pero syempre dapat majority ng ating mga sinishare, if you want to give advice, dapat talaga first hand ikaw yung naka-experience nun, di ba? Well, that's for me. Kasi if you only base sa mga kagaya niyan, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, basahin nyo yung Tao of Badass. Kasi kung di rin kayo magte-take action na gawin yung mga nabasa nyo or isabuhay yung mga nabasa nyo, mawawala rin yan unti-unti, di ba? Kaya nga yung map of interaction napaka very powerful nun mga ropa. Creating attraction, building rapport, seduction, relationship balance, di ba? Napaka-importante nun. Pagkabisado nyo yun, sa rapport meron tatlo, light, wide, and deep. Pag nakabisado mo na yun, pucha, alam mo na kaagad kung nasan ka eh. Ay, meron pa palang release, di ba? So pag medyo seryoso yung usapan nyo at medyo nagiging emotional kayong dalawa, alam mo nasa deep ka, di ba? Nasa deep rapport ka. And you need to release, regardless kung ano man yung nafe-feel yung dalawa. Regardless kung maghahalikan na kayo, di ba? May times na pwede naman magkikis na kayo or nagkikis na kayo, biglang ikaw ang bumitaw, ropa. Laging ganun dapat. Ikaw ang laging unang bibitaw pagdating sa halikan, 'di ba? Why? Because it shows what? Kasi hindi ka nagpapakita ng neediness, 'di ba? Hindi ka uhaw. Kahit na uhaw ka, kahit na panay ang nood mo ng corn, hinayo pa ka. Anyway, balik tayo sa topic. So yun nga, pag nag-cheat ang babae mga ropa, wala na. Game over na. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Walang negotiation, walang anything. Basta wala. Kung hanggat maaari, turing mo siya na hindi mo na siya kilala, wala akong pakialam kung maging bitter ka. Sino ba naman hindi magiging bitter sa ganung pangyayari? Tanga ka ba? May damdamin ka. Normal yun. Na pwedeng mainis ka, magalit ka, sumama loob mo. Pag magtanim ka ng sama ng loob, wala naman tayong magagawa dun eh. Di ba? Ikaw naman may hawak na nararamdaman mo eh. Pero make sure dapat, huwag mong tambayan. Gets? Hindi ka pwedeng tumambay sa ganung sitwasyon or sa ganung karamdaman. Kasi talagang hindi magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan. Imagine mo kada gising mo, masama loob mo, malungkot ka, hindi masarap sa pakiramdam, na yung babaeng binigyan mo ng atensyon, niloko ka, di ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, ituring mo na parang wala siyang kwenta. Hanggat maaari, wala siyang kwentang tao at yung lalaki na pinalit sa'yo, siya naman ang makakaranas doon next time. Pagdasal mo na lang, hindi niya maranasan yung ginawa sa'yo ng EA mo. Gets? Wala tayong magagawa eh. At yung EA mo, kung gusto mong pagdasal na maging masaya siya, I think parang coping mo na lang yun eh. Di ba? Or bait-baitan ka na lang eh. Di ba? Para makita niya na sa kabila ng lahat, nandiyan ka pa rin, nagpapakita ng mabuting kalooban. Mga ropa, pakatotoo tayo. Pag niloko ka at galit ka, di ba? Well, of course, sasabihin nyo na naman, suplado, syempre,
Marunong din naman tayo magpatawad. Oo, pero bigyan mo ng ano, kailangan mo mag-grieve. Hindi pwedeng the following day pinatawad mo na, kagaguhan yun. Alam mo sa sarili mo na meron tayong tinatawag na dabda. Alam nyo yung dabda mga ropa? So yung dabda, unang-una niyan, kasi ano to, para sa mga patient na mamamatay na or sa mga pasyenteng critical na. Okay? Or let's say for example, nalaman mo 3 taon ka na lang or 3 buwan ka na lang. So meron kang dabda na mararamdaman or yung process ng emotions mo. Okay? Una, denial, letter D. A, anger, mainis ka, ba't ganun, ba't nangyari sa akin to, ang bait-bait ko naman. Okay? Tapos B, bargaining, babargain ka, di ba? Nandiyan magdarasal ka or pwedeng nagmamakaawa ka na sana wag mangyari yun or wag, alam mo yun, gagawa ka ng way para manatili ka sa mundong ito. That's bargaining. O tapos ano yung susunod na D? Shit, nakalimutan ko, dabda. Shit, nakalimutan ko yung letter D mga ropa, pakisearch na lang. Basta yung A, acceptance. Basta denial, anger, bargaining. Shit, nakalimutan natin mga ropa. Siguro kung mabilis tayo matatandaan ko. Lol, reason mo suplado, hindi mo talaga matandaan. Okay, basta letter A, acceptance. Tanggap mo na talagang wala na talagang konti na lang ang nalalabi mong araw sa mundong ito, ropa. So same thing sa relationship. Yan yung ating pagdadaanan. Okay? Paki-search nga mga ropa. But anyway, lalagay ko sa screen natin. Anyway, let's go back. So yun nga mga ropa, basta wala na, dapat pag-usapan pa pag nag-cheat na siya. Dahil hindi makakatulong kung magsisisihan kayo, tatanungin mo siya, anong ginawa ko, ano nangyari, saan ako nagkamali, ginawa ko naman lahat, yun ang mali mo nga kasi ginawa mong lahat, kung di mo ginawa ang lahat, di sana kayo pa, lol. Tamo yung lalaki niya ngayon, siya nag-enjoy kasi yung lalaki niya ngayon hindi nagbibigay gaanong attention sa kanya pero nai-stimulate ang emotions niya. Kaya mga ropa, uulitin ko sa inyo, wag mong gawing mundo ang mundo ng EA. Wag mong gawing buhay mo ang buhay ng mga babae. Gets? Dahil walang mangyayari kahit gawin mong mundo ang mga babae. Dahil mapapagod at mapapagod ka lang kung ang goal mo ay pasiyahin ng mga babae. Dahil kahit kailan, hindi natin purpose ang pasiyahin ang mga babae. Dahil ang mga babae may sariling utak at may sariling damdamin kung paano nila mapapasaya ang sarili nila. Yung makita nila, yung lalaki na pinapangarap nila ay enough na. Pero yung i-please mo pa sila, kagaguhan na yan, ropa. Well, hindi naman mawawala pa minsan-minsan na gusto mo siyang pagbigyan or i-please kahit konti. Pero wag naman sa kabuuan ng relasyon nyo, ang goal mo lang is pasiyahin siya or i-please siya. Hindi ganon, ropa. Walang mangyayari, maniwala ka. Kahit i-please mo pa ng i-please yan, lalayo at lalayo yan. Diba? Human nature yan mga ropa. Yung mga bagay na laging nasa harap mo or yung mga bagay na meron ka ngayon, hindi mo na-appreciate dahil nasa harap mo sila. Ma-appreciate mo lang yung mga bagay-bagay pag wala na sila. Especially yung tao na talaga nandyan sa'yo palagi, ropa. Gets? Kaya ingatan nyo yung mga tao talagang nagbibigay ng value sa buhay nyo. Kasi pag hindi mo iningatan yan, putya, magugulat ka, kapaki-pakinabang pala siya sa iba. Doon ka na, magiging bitter sa buhay na hindi mo iningatan yung mga taong nagpahalaga sa'yo, yung mga taong nagbigay suporta sa'yo, at yung mga taong naging mabait sa'yo. Diba? Yung mga babae, wala tayong magagawa dyan kasi iba takbo ng utak niya mga yan. Kasi nga, ang logic nila, as long as may napifeel akong something, regardless kung right or wrong, regardless kung mali man sa paningin nyo, ang mahalaga, I feel good. Ang mahalaga, it feels good. Ang mahalaga, na-stimulate ang emotions ko. Dahil ang utak ng mga babae, hindi nila mapifilter or hindi nila napifilter kung negative or positive emotions ba yung binibigay ng mga kalalakihan sa kanila. Pero ang totoo, most of the fucking time, negative emotions, kaya hook na hook sila. Ulitin ko, kaya ang babae hook na hook sa ating mga lalaki pag ikaw ay red flag na lalaki because you is stimulating her emotions at yun ang nakasanayan niya. Which is lahat tayo merong issue sa isa't isa. May issue ka habang lumalaki ka, may issue ka nung kabataan mo pa at hindi mo pa nahihil. Kaya ngayon, dahil doon naging attractive ka. Masama ba yun? Hindi, ropa. Lahat tayo may flaws at
tatanggapin natin yon. Huwag kayong maniniwala sa mga taong nagpapaka-perfecto na sinasabi nila na sila lang ang anak ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos, kaya huwag kayong maniniwala sa mga taong masyadong laging tama na ang nakikita nila ang mali lang natin, pero ang mali nila tama pa rin sa paningin nila. Ganyan ang mga delusional na tao, ganyan ang masyadong bait-baitan, ganyan ang mga masyadong walang nakikita kundi ang mali ng iba. Tignan nyo ang sarili nyo, manalamin kayo kung anong kagaguhan ang ginagawa nyo. Kaya huwag kayong maniwala sa karma mga ropa. Kung yung mga politicians natin magnanakaw, nakakarma ba sila? Ang totoo, nagta-travel lang sila. Ini-enjoy lang nila yung tax na binabayad natin para kumilos sila. Wala naman talagang kwenta ang ginagawa nila. 540 billion, nasa na yun? Hindi ko man lang naramdaman. Hindi ko man lang na-feel na kahit papano gumaan ang pagdadrive ko, lalo-lalo na sa mga service road o sa MacArthur. Kaya mga ropa, piliin nyo yung mga taong kasama nyo dahil may mga taong ganid sa kapangyarihan at ganid sa salapi, at yun na ang kanilang buhay at yun na ang kanilang sinasamba. Kaya piliin mo ropa kung anong gagawin mo. Wala namang problema kung magnanakaw ka, pero sana maging Robin Hood ka. Yung nagnanakaw ka pero para sa kapakanan ng iba, para mas maging maginhawa ang buhay nila. Kaso ang ginagawa ng karamihan, self-preservation mga ropa. Ayaw nilang mawalan ng kapangyarihan, ayaw nilang mawalan ng pera, as if naman madadala nila sa kamatayan ropa. Yung mayaman, yung mahirap, pare-parehas lang tayo kumakain. Ako 3, yung iba 4. Hindi ka makakakain ng 10 beses sa isang araw kahit mayaman ka. Ang kaibahan lang natin sa kanila, yung kinakain natin kahit papano galing sa pinaghirapan at pinagtrabahuhan mo. Pero yung karamihan galing sa gobyerno dahil sa pagnanakaw ropa. Ewan ko kung ano na mangyayari sa atin after 10 years mga ropa. Pilipinas kung mahal, inabuso nyo dahil sa kapangyarihan na gusto nyo. May kapangyarihan nga kayo pero ginagamit nyo sa kamalian at pansariling kapakanan. Pa tayo napunta dun? Oh my God, minamalad na naman tayo mga ropa. Anyway, siguro tomorrow wala na to. So yung mga ropa, like I said, wala na dapat pag-usapan pa. Wala na siya. Sumama na siya sa iba. Kaya wag ka na maghinanakit pa. Dahil ang dapat mong gawin, mag-focus ka na sa mga bagay na hindi mo nabigyan ng importansya. This is the best time para mag-focus ka doon sa mga bagay na gusto mong gawin at sa mga bagay na gusto mong ma-improve sa sarili mo. Okay? Wag na wag tayong babalik sa ex dahil para ka nagtapon ng basura at binalik muli sa loob ng bahay, at ang basura mabaho, maamoy at walang kwenta. Gets? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Sana may nakuha kayo. So yun mga ropa, yung hoodie natin lalabas na soon. Okay? So yung mga nagtatanong dyan, abangan nyo. Sigurado ko magugustuhan nyo yun. Napakasimple lang. At alam nyo kaagad pag nakita nyo, suplado mo to. So abang-abang lang mga ropa. So yung mga nagtatanong sa atin ng link kung saan, baka mamaya puro ebas lang kayo lol. Anyway, so mga ropa, limited lang siya kasi hindi tayo kailangan magbagsak ng sobra, para at least ilang tao lang talaga yung meron, kasi gusto ko maging exclusive pa rin, kaya konti lang muna. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.